3. Pinakamapanganib na ahas sa Pilipinas na kayang kumitil ng buhay sa bawat masukal na damuhan, sa bawat tahimik na kagubatan, at maging sa likod ng simpleng bahay sa probinsya, may mga nilalang na tahimik na gumagapang. Hindi sila sumisigaw, hindi sila humahabol, ngunit sa isang maling hakbang, maaari nilang wakasan ang buhay ng isang tao. Mga ahas na may lasong kayang pumaslang sa loob lamang ng ilang oras. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang top 3 pinakamapanganib na ahas sa Pilipinas, ang kanilang kasaysayan, kakaibang kakayahan, at ang mga mahalagang bagay na dapat mong gawin kapag ikaw ay natuklaw ng ahas. Number 3, ang kinatatakutan ng lahat, Philippine Cobra. Ito ay isa sa pinakanakakamatay na ahas sa buong bansa. Kilala ito sa kakayahang magbuga ng lason diretso sa mata ng tao hanggang mahigit 2 metro ang layo. Ang mga Philippine Cobra ay madalas matagpuan sa mga palayan, damuhan at mga lugar na malapit sa tubig. Sa unang tingin, tila ordinaryong ahas lamang, ngunit sa loob ng kanyang pangil ay nakatago ang neurotoxic venom, isang lason na umaatake sa nervous system ng mga tao. Kapag natuklaw ka nito, maaaring makaranas ng hirap sa paghinga, pagkahilo at pagkaparalisa ng katawan. Sa matinding kaso, maaari kang masawi dahil sa respiratory failure. Ang nakakakilabot, minsan wala pang 1 oras bago lumala ang epekto nito. Ngunit tandaan natin, hindi kaagad nanunuklaw ang cobra. Kadalasan ginagawa lamang nila ito bilang dipinsa kapag nararamdaman itong nasa panganib sila. Number 2, pangalawa sa listahan natin, ang hari ng lahat ng makamandag na ahas, ang King Cobra. Ang King Cobra o kilala bilang hari ng mga ahas ay maaaring umabot ng halos 18 talampakan ang haba nito. Isa ito sa pinakamahabang makamandag na ahas sa buong mundo. Bagamat bihira itong makita sa ilang bahagi ng Pilipinas, kinatatakutan ito dahil sa laki nito, bilis, dami ng lason na kaya nitong ilabas sa isang kagat lamang. Ang kakaiba sa King Cobra, kumakain ito ng kapwa ahas. Isa itong tunay na predator ng kagubatan. Kapag ito ay nagagalit, itinataas nito ang harapang bahagi ng katawan at lumalapad ang kanyang hood. Parang isang babalang nagsasabing lumayo ka na. Ang laso nito ay maaaring magdulot ng matinding pananakit, pagkalito, pagbagal ng tibok ng puso at pagkaparalisa. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong reputasyon, mas pinipili ng King Cobra na umiwas na lamang kaysa umatake. Hindi ito sang makahalimaw kundi bahagi ng balansi ng kalikasan. May mahalagang ginagampanan ito sa ating kalikasan. At number 1, ang tahimik ngunit napakadelikadong pit viper. Hindi ito kasing haba ni King Cobra, pero huwag kang magkakamali. Ang pit viper ay isa sa pinakamapanganib dahil sa kanyang pambihirang camouflage. Madalas itong nakahiga sa puno o halaman. Halos hindi makita dahil kahawig nito ang kulay ng dahon. At kapag hindi mo napansin, maaaring huli na ang lahat. Ang laso ng pit viper ay hemotoxic venom. Ibig sabihin, sinisira nito ang dugo at laman ng tao. Maaari itong magdulot ng matinding pamamaga, pagdurugo at pagkasira ng tisyo. Maraming mga biktima ang hindi agad nakikita ang ahas hanggang sa maramdaman na lang nila ang matinding sakit. Ngunit kung sakasakaling ikaw man ay matuklaw ng ahas, ito ang mga dapat mong gawin. Ang pinakamainam na gawin, unang-una sa lahat, huwag magpapanik. Ang mabilis na tibok ng puso maaaring magpabilis sa pagkalat ng lason sa katawan. Pangalawa, huwag mong hihiwain o sisipsipin ang sugat. Isa itong lumang paniniwala na maaaring mas makapinsala. Pangatlo, itali lamang ng bahagya ang bahagi sa itaas ng kagat ng ahas kung kinakailangan at panatilihing hindi gumagalaw ang katawan ng biktima. At ang pinakamahalaga, dalhin agad ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Ang anti-venom at agarang gamutan lamang ang tunay na makakapagligtas ng buhay. Sa mundong ating ginagalawan, hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Minsan, ang pinakamapanganib ay ang hindi natin nakikita. Ngunit tandaan, ang mga ahas ay hindi likas na masama. Sila ay bahagi ng kalikasan. Hindi sila pumapaslang para sa kasiyahan, kundi para mabuhay. Kaya sa halip na puro takot, pairalin natin ang kaalaman, pag-iingat at respeto sa bawat nilalang. Dahil ang tunay na talino, hindi lamang marunong matakot, marunong din siyang umunawa. Kung gusto mo pa ng mga kwentong kapupulutan ng aral, kaalaman at inspirasyon, mag-subscribe lamang sa ating YouTube channel at Tom Official PH. Ang karunungan ay nagiging mas makabuluhan
kapag ito ay ating ipinasa sa iba. Palaging tatandaan na ang kaalaman ay sandata laban sa panganib.